KMCC program may isang malaking scam. Tapusin mo yung video na to, isi-share ko sa inyo kung bakit ang KMCC program ay isang scam. Ako nga pala si John Ray Gumahad, ang founder, president at CEO ng GNB Dynamics Corporation. At ngayon ay isang content creator na rin. Meron na tayong 9 years na experience sa printing business. Pero bago lahat, ikukwento ko muna sa inyo kung bakit tayo nabudol sa KMCC program na yan. Ako ay isang 9 years ago, 9 years na akong nag-business ng printing, at sa loob ng 9 years na yon, yung mga vlog ni Kasosyong Arvin, yung KMG Group, yun yung isa sa mga naging guide natin kung bakit tayo nagkaroon ng GNB Dynamics Corporation sa ngayon. Dahil doon sa mga sinishare niyang mga mali, mga tinuturo niyang prinsipyo kung paano natin ayusin ang business, paano mag-umpisa ng wala. Dahil doon, nagkaroon tayo nitong GNB Dynamics Corporation. Matagal po akong nanood na, pero hindi po ako nagko-comment, hindi rin po ako nagla-like. Talagang kinukonsume ko lang yung yung mga videos, kasi nga natutulungan or nagkakaroon ng mga sagot yung mga problema or dapat na solusyon doon sa mga problema ko sa loob ng 9 years sa pagpatakbo ng business na to. So, nung last year, nabalitaan ko na merong KMCC program. Actually, hindi ko nga alam kung anong meaning ng KMCC program. Ang sa akin lang, nag-enroll ako dahil nga parang give back na lang dahil sa tagal ng panahon na na kinonsume mo lang, nanood ka na lang. Although bumili naman ako ng mga books at saka t-shirts. Pero nung time na yon, sabi ko sige, mag-enroll ako. Pasalamat na lang din sa yun nga, mga content na natin na panood sa kanya. So sa hindi ko alam na kung anong meron doon, basta nag-enroll ako. Tapos lately na sabi ko, oo nga, magko-content. Pero hindi ko talaga pangarap na maging content creator. So sa madaling salita, nag-enroll ako, nag-start na yung first day, which is April ata yun. Birthday ng nanay ko yun, April 8. Umuwi ako ng Jensan. Anong nangyari? Hindi ako naka-attend ng first 4 days ng klase. Wala ako assignment, hindi rin ako absent. Tapos nung bumalik kami dito, sabi ko, a-attend ako. Pumunta ako doon sa Novatown. 9 o'clock nandun na ako. Yun pala, dapat kahit mga afternoon ka na, kasi nga ang morning puro reviews lang naman ng mga assignment nila. So ayun nga, nandun ako, wala naman ako assignment. So nakikinig na lang ako. Pero akala ko marami kami doon. Nung umaga pala, ako lang mag-isa, tsaka si Kasosyong Arvin. So kinakabahan talaga ako doon kasi baka tanungin ako. Tapos in-interview ako. Basta ko, na lang yung pinagsasabi ko doon. Isa talaga akong mahihain, kaya nga silent follower talaga ako ni Kasosyong Arvin, kasi ayaw kung tinatanong ako. Kinakabahan talaga ako doon. Kaya nung time na yon, maghapon kami magkasama, pero nung hapon na merong dumating na iba, mga kaklase ko rin. So ganun yung nangyari. After nung araw na yon, sabi ko habol ako ng assignment. Kaya ko to, basic to, harap lang sa camera, kukwento lang ako, di ba? Yun yung nasa isip ko. So pag uwi, gabi na ata yun eh. Diretso ako dito sa office, tapos sinet up ko camera, harap ako sa camera, tapos ayun na, nag-content ako.
Yan yan. Sa umpisa, pakilala ko si John Riguan. Tapos wala na. Mga ilang minutes, siguro mga 15 minutes ang pinakamatagal kong nakaharap lang dito sa camera na hindi ko na alam kung ano yung next na sasabihin ko. Ah, basta, umistakbol talaga ako nung napakatagal. Dahil nga din sa iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao na ang pangit ko magsalita, yung boses ko hindi maganda, ang pangit ko sa camera. So, dahil nga absent tayo, hindi naman natin alam. Kaya sabi ko, hindi na ako tutuloy pumasok. Hindi ko kaya yan. So, dumating yung time na hindi talaga ako pumasok. Nag-enroll lang ako, isang araw lang ako pumasok. Ngayon, nabisi ako dun sa Baluarte kasi meron kaming event dun eh. Hinayaan ko na yung KMCC. Sabi ko, hindi ko trip yan. And then, dumating yung time, natapos na yung isang buwan. Dahil sinama na nila ako dun sa group, sa messenger group na magkakaklase kami, nabalitaan ko, nakita ko na may chat. Ay, graduation, ganitong araw, ganito. Tapos sabi ko, makakagraduate ba ako? Eh di, sabi nila, sige. Tapos, hiningan nila ako picture, nilagay nila dun sa, parang, ano ba yun? Plaque o ano. Tapos, ayun, di, pumunta ako dahil, graduate ako, in-expect ko, meron ako diploma, meron man lang akong certificate na matanggap. So, sa madaling salita, walang ganon. Malupit talaga yung KFCC budol. Kasi ikaw na yung nag-enroll, ikaw na yung estudyante, yung program na yon dapat sila ang magbigay sa atin ng certification para magkaroon tayo ng proof na graduate tayo ng program na yon. Eh, baliktad ang nangyari. Kami pa mismo, mga estudyante ang nagbigay ng plaques of appreciation, which is kami naman ang nagbayad. Ewan ko, basta hindi yan yung pagkakaalam ko na na kasi parang schooling din siya, di ba? Training. Basta scam talaga nangyari para sa akin. Tapos ayun nga, graduation, nag-graduate ako. Hindi pa rin nag-sink in sa akin na maging content creator ako. And then, after nung graduation na yon, doon mismo sa Nova Town, bigla akong nilapitan ni kasosyong Angelo Altarejos, Mindshift Podcast, YouTube channel niya. In-interview niya ako. Tapos, tinanong niya ako, sagot naman ako, pero kabado ako noon. After nung interview na yun, sinabihan niya ako, Kas, taga Cavite ka rin pala. Puntahan kita doon, tapos podcast tayo. Para sa akin, sige, hindi ko naman alam kung anong podcast, parang kwentuhan lang naman yun. And, ayun, dumating yung time na yun, nandito sila, kasama si Teo Mark, isang castmates ko din. Podcast, tinanong niya ako, pakilala. And then, ayun nga, haba din ng podcast namin. Ang galing nung mga question ni Kasosyong Angelo. Kumbaga, kumbaga natanong niya at nahalungkat, kumbaga yung mga tanong niya, nailabas ko yung mga natutunan ko in 9 years sa pagpatakbo ng printing business. Nag-focus ako in 9 years kasi yun nga sabi, mag-focus sa isang negosyo. So, yun ginawa ko. And then, after nung podcast na yun, nung pinanood ko, doon ko na-realize na, meron na din pala akong alam o meron na rin pala akong mga learnings na sa loob ng 8 years o 9 years na pagpatakbo ng business, yung mga mali-mali, yung mga sinasabi ni Kasosyong Arvin, na-experience na rin natin yun. Doon ko napagtanto na, pwede nga rin tayo maging content creator. Tulad nung sinasabi ni Kasosyong Arvin na mga mali-mali niya sa loob ng 10 taon, meron na tayo nun, na-experience na rin natin yun.
Tapos meron din nagko-comment, nagpapasalamat na dahil sa siner ko yon, meron silang natutunan. Kaya napilitan ako, sabi ko, sige, maging content creator na nga tayo. Magko-content na ako. Ay, ang problema ko, hindi naman ako pumasok. Yun yung matindi doon. Hindi kasi ako pumasok, kaya hindi ko rin alam paano mag-content. Yung structure na yan. Although may replay, pero hindi ko rin siya matutukan o hindi ko rin mapanood ng ano. Kasi nga, kailangan mo rin ng focus doon dahil mahaba. Eh, wala ako sa focus na time. Kung ano-anong mga pinagagawa ko sa buhay. Kaya, ayun. Ang ginawa ko, dahil nung nag-graduate kami, merong tambayan. May Zoom tambayan na binigay si Kasosyong Arvin para sa mga KMCC graduates para doon magkwentuhan, mag-sharing ng ng mga experience kung mga kailangan mo ng may problema ka, pwede ka mag-share doon. Ang ginawa ko, tumambay ako doon. Sa totoo lang, sa KMCC tambayan talaga ako nahasa kung paano humarap sa camera. Pinractice ko yung sarili ko doon paano makipag-usap. Tapos tinitingnan ko yung, nire-record ko yun. And then, yung boses ko, yung paano ako magsalita doon. Kumbaga doon ko pinractice. Paano ako mag-advise pag may tanong sila. Actually, basta kung ano lang naman yung ano natin yung natutunan, ano lang yung meron tayo, yun lang yung sinasabi din natin o ina-advise dun sa mga classmates natin. And then, masaya naman, doon na practice talaga. Hanggang sa nag-reels na ako, nag-live ako, although hindi pa rin naman ganun ka-perfect, pero ang pinakamalupit doon, nagkaroon na tayo ng lakas ng loob, hindi na tayo nahihiya. Nagkaroon nga ng time na in-interview ko doon sa Motivated Billiard League. Ito ang kwento kasi doon. Nung pagka ganun kasi, sinabihan ako ni Boss LA na, Boss, huwag ka muna aalis kasi tapos na ako, talo na ako Gusto ko na umuwi. Sabi niya, Boss, huwag ka muna umuwi kasi i-interviewin ka pa. Pag mga gano'n na ang usapan, ang kasunod na, ang reply ko doon, dati Boss, pasensya na, meron akong next meeting kasi sa susunod na lang. Kasi sa totoo lang, nahihiya talaga ako at kinakabahan sa mga ganon. Pero that time, ang reply ko, sabi ko, Boss, pwede bang mauna na ako para makauwi ako? Kasi may lakad pa ata. Yung sabi ko may lakad kami nila misis, sabi ko. So, isipin mo yun, dahil sa nag-KMCC ka, nagkaroon ka ng lakas ng loob para mauna ka ng interviewin. Which is dati, next time na lang ang sagot. So, yun yung isa sa mga nabudol sa atin. Nagkaroon tayo ng kapal ng mukha para humarap sa mga ganyan. Tapos, yun nga, hindi na tayo mahihiyain. Eto, kaharap nyo na, nagsasalita tayo. Dati hindi ko kaya magsalita dito ng tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung paano tapusin. Ganun pa rin naman ngayon, pero in the long run, matutunan pa rin naman natin yan At the same time, meron na tayong YouTube channel. Masasabi ko lang talagang I am a content creator na KMCC program, graduates. Although, kailangan pa natin ng more practice and then, madali na yan, basic na yan. So, ayun. Bakit nasabi kong isang scam ang KMCC program? Isipin nyo napakalupit nito. Mag-enroll ka lang, kahit wag ka na pumasok, wag ka gumawa ng assignment, gagraduate ka tulad ko. Pero wag nyo ko tularan kasi medyo mahirap din yung dahil nga hindi ako pumasok, hindi ako nakagawa ng assignment, hindi ako na
anuhan ni Kasosyong Arvin, ni Teacher Arvin, kung paano ayusin yung sarili ko, paano, kasi doon, pagka halos everyday merong assignment. So, kung gagawa ka nun, pagdating ng umaga or the next day, i-review lahat ng assignment na pinasa nyo. Eh ako, wala ni isa akong assignment. Ito pa lang siguro. So, napakalupit. Kahit hindi ka pumasok, mag-enroll ka lang, magiging content creator ka. Ganon kalupit yun. And, which is, ito na tayo ngayon. And then yung isa pang dahilan kung bakit scam yung KMCC program, yung magkakaroon tayo ng self-transformation, yung ma-realize natin yung sarili natin dahil nagko-content tayo, nakita natin yung mga negative side sa sarili natin at yung mga meron na pala, ma-realize natin na, ay oo nga pala no. Dahil nga sa programa na yon na KMCC, makikilala mo mismo yung sarili mo, yung pangarap mo, yung mga gusto mo. Dahil nga sa sinishare mo, iniisip mo din, basta napaka tulad sa akin na, nagkaroon ng transformation dahil nga, dati, ang buong paniniwala ko, maiintindihan ng pamilya ko na wala ako minsan o hindi ako pumupunta sa mga espesyal na araw nila dahil nga nakafocus ako sa negosyo. Dahil kung hindi ako mag-focus, wala akong maibigay sa kanila na support sa mga gusto nila o sa mga wants nila. Yun, dahil nag-KMCC tayo, na-realize ko, lalo na sa amin ni Mrs., na-realize ko na yung pagkukulang ko mismo bilang husband, bilang tatay sa mga anak ko, yun yung isa sa mga naging transformation sa akin. Nagkaroon tayo ng realization na, ay, kailangan pala talaga yun. Hindi lang basta tayo nagbibigay ng pera or mga needs nila. So, kailangan din talaga yung time natin, lalo na sa mga bata. Pati din naman kay Mrs. Mas maganda ang ano tawag nito? Magkaroon tayo ng peace of mind pagka yung alam natin na alam ng pamilya natin na kung ano yung gusto nating gawin. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo kailangan mag-KMCC. Bakit ako na-scam. Yan yung mga benefits natin. And then yung isa pa, bakit nasabi kong scam din ang KMCC program, dahil nagkaroon tayo ng network or kaibigan. Dahil nga nag-KMCC ako, nagko-content tayo, kausap natin din yung mga kaklase natin, which is mga businessman din. Nagkaroon tayo ng mga kaibigan na dating pinapanood lang natin. Ngayon, minsan nag-aayaan kami, magkape lang, or sa tambayan mismo, magkakilala kami. Pag may problema, tatanong lang doon. Ang daming mag-a-advise. Nasa iyo na yun kung ano ang pipiliin mo. Diba? Tapos isa pang malupit na, no, si Kasosyong Arvin, naging kumpare ko rin. Kinuha kaming ninong ni yung inaanak namin na malupit din, si Giovanni, nasa Samar. Ano ba siya? Basta Samar, Visayas. Pumunta kami doon, maten kami ng kasal. Ninong ako, ninong din si Kasosyong Arvin. So, alam mo yun, dati ko lang pinapanood. Ngayon, isang kaibigan na kasosyo, and then kasama mo sa mga like nung nag mountain climbing, isang napakagandang experience na alam mo yun, basta dati mo lang siyang idol, dati mo lang siyang
lagi lang pinapanood. Ngayon, kaibigan mo na, kasama mo, anytime pwede mo siya i-approach. So, napakalaking scam o napakalaking bagay na nagkaroon tayo ng mga ganong kaibigan. Network talaga. So, pwede rin sila utangan, pero hindi naman yun. Uh, Tsaka, isa pang dahilan bakit masabi ko ang KMCC program ay isang scam talaga. Ito talaga yung pinaka dahilan kung bakit nasabi kong scam. Ngayon 2025, dahil nag-KMCC kami, KMCC graduates, na-required kami na mag-content ng 12 na long form. Kasi nga, sabi niya, magkakaroon ng Kasosyo Malupit Book Writing Program. Which is, sabi namin, ang hirap naman yan, magsusulat pa kami. Ang hirap na nga ng schedule namin, mag-content. Yung, alam mo yun, parang malabo eh. Pero nung January 30, nung day 1, nung KMBW program na yon, day 1, which is parang 3 hours lang ata niya, diniscuss yung Kasosyo Malupit Book Writing, kung paano gawin, kung paano siya, nakita ko, na-realize ko na, nga no, posibleng-posible. Grabe talaga yung scam na yun. So, kung ako sa inyo, mag-enroll na kayo ng KMCC program, di baling ma-scam kayo. Kasi napakagandang scam. Isipin nyo magiging content creator ka na, magkakaroon ka pa ng libro. Parang si Jose Rizal ka, di ba? Hindi lang isang libro pwedeng madaming libro. Basta, wag na kayong makulit, sumali na kayo. Ako mismo sa sarili ko, masabing okay lang may scam Kung ganito naman yung kapalit, di ba? Magkaroon ka na ng YouTube channel, maging content creator ka na, magkaroon ka na ng kaibigan, at magkakaroon ka pa ng libro. Saan ka pa, di ba? Maghanap ka ng ibang program dyan about content creator. Ito lang ang pinaka-scam sa lahat na malupit. Kaya, boss, kung ikaw umabot sa video na to, pa-comment naman sa ilalim na gusto nyo rin ma-scam. At pag nag-enroll kayo, hindi yung masabi nyong na-scam kayo o nalugi kayo, ay hindi yan, lugi ako dyan kasi nag-enroll ako. Ako mismo magbabalik ng pera nyo. Mag-comment lang kayo sa ilalim, tapos mag-enroll kayo. Pagka after nung program na yon at sinabi nyong scam yon, hindi kayo natuto o nabudol talaga kayo, sabihin nyo sa akin, ako babalik ko pera nyo. Totoo yun. Kasi, ayan, napatunayan na natin. Pero wag nyo gayahin na, wag kayo pumasok Oo, yun lang. KMCC program, enroll na kayo. PM nyo lang si Kasosyong Arvin sa page niya. Hindi ko alam kung kailan yung schedule. Pero, the best KMCC program. May scam man kayo, okay lang. Ayun, abangan nyo yung mga next na mga videos natin. And then yung libro na isusulat natin o i-release natin. Sigurado ako marami kayo matutunan doon. Bakit ko nga ba sinasabi to? Bakit ko kayo inihinggan nyo na sumali sa KMCC? Kasi gusto ko rin kayong makasama, or gusto kong dumami tayo bilang content creator na nagbibigay ng magandang value naman. Kasi hindi lang puro kalokohan tapos sugal ang
pinapakita pagdating sa dulo, pinopromote, tinuturuan yung mga kapwa natin Pilipino na magsugal, which is hindi maganda. So, enroll na kayo para dumami tayong mga gwapo at mababait na mga basta nagbibigay ng value. Kailangan kasi natin sa natin para magbago naman yung kapalaran ng ating mga next generation. Ginagawa natin to para sa kanila dahil tayo ngayon ang may kakayahang gawin yan. Kaya ayun lang, kakayanin natin to. Mag-enroll lang kayo pero pumasok kayo. Yun lang, thank you, bye bye.